Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. Lalong lumalala, Itong bangayan, altercation between Senator Amy Marcos and of course, Senator Panfilo Lacson. Nauwi ito dahil mula doon sa kanila pong pagtatalo na naglabas nga ito o nagbibigay ito si Senator Amy ng kanyang mga impresyon tungkol dito sa giniling na pork, tungkol dun sa budget. Sabi nga ni Senator Ping, member ka naman ng BICAM, ba't di ka doon nagre-react? At yung nga, sinabihan daw ni Senator Ping na wag daw magbabanggit itong mga high profile, wala naman sinasabi. At gusto nga nitong si Amy Marcos mag-apply ng meow-meow. Ito, nag-fireback itong si Amy at instead na ma-focus doon sa pagresolba, nauuwi sa parang away bata na ito. Nauwi na sa ad hominem, Ayon dito, sabi ni Senator Ping, walang peke sa mukha ko, sabi niya. Ping Lacson binanata ng patutsada ni Amy Marcos. Bakit kaya? Diretsahang sinagot ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang personal na patutsada ni Senadora Amy Marcos matapos umano siyang paratangan na bakla. Tinawag niyang bakla si Senator Ping. Sabi rito patutsada personal. So, yan ganyan pag hindi na makaya sa mga bagay sa bagay, personal din yung banat na wala siyang moral ascendancy itong si Amy na ang sakit nun mga ka-Wonder. Talagang wala nang respect doon. So, ito nga, tinawag niya naman si Senator Ping na bakla. Alam niyo yung issue na bakla na yan. Before pa lang, kauna-unahang upo pa lang ni Senator Ping bilang Chief PNP, marami na ako naririnig na ganyan na bakla raw si Senator Ping. Kasi kung titignan nyo si Senator Ping, may bangs, malinis, yung action niya, yung parang vain, Tapos yung mga reaction ng mukha niya, very reserved, very formal, sasabihin pagkakamalan mong bading kung hindi ka sanay. Kasi ang mga tinitignan nila dyan, mga PNP, mga naka-haircut, chato, talagang may kita mo lalaki, medyo moreno, o kaya maitim. Mga ganun. So, pinagbibintangan nga noon pa. Pero hindi naman totoo dahil may pamilya yan si Senator Ping. At wala kang marinig na iskandalo dyan na nagkaroon niya ng relasyon. Hindi yan kagaya ng mga narinig natin mga iskandalo gaya nitong si Jinggoy. Naringgan natin na, alam nyo na, yung balita na yan, na tinawag nga siyang Jinggay. Wala pong mga ganyang balita. At totoong lalaking-lalaki po ang ating Senate President Pro Tempore na dating Chief PNP. So balik tayo, sabi nito, sa kanyang pahayag, iginiit ni Lacson na wala siyang tinatago at walang peke sa kanyang pagkatao mula ulo hanggang ngipin. Banat niya dito kay Amy. Kasi nga may mga patutsada rin dyan, na I believe, etong si First Lady, FL Araneta Marcos, pinatamaan niya rin itong si Amy na hindi kasi peke ng, ano ba yung pinatamaan niya kay Amy? Baba yata, So parang retokada pala itong si Senator Amy, yun ang dating. So walang araw peke mula ulo hanggang ngipin. Ibig sabihin pati ngipin itong ewan ko lang kung yan ang tinutukoy niya. Walang peke. Una, hindi po peluka ang aking buhok, sabi ni Senator Lacson. Totoo po yan. Siguro itong si Senator Amy naglalagay ng extension or peluka. Kasi at her age, medyo ang kapal pa rin, So, yun siguro ang tinutukoy dito. Comment down below mga ka-Wonder kung may alam kayo tungkol dito sa buhok ni Senator Amy. Hindi peluka ang aking buhok. Idagdag ko na rin, walang peke sa mukha ko. Yun, sa poll. Tinutukoy niya rito yung jawline siguro, Kasi kung pagbabasihan yung face nitong si Senator Amy nung bata pa, medyo may curvature talaga. At medyo naayos na, Ilong ba? Ilong, baba. Ano pa? So, ngipin. So, yun ang mga binanggit kasi rito Yung kasi yung mga point of object na sinasabi rito, so malamang yun ang tinutukoy. Walang peke sa anumang bahagi ng aking muka at lalong hindi ako bakla, ani Lacson.
Ang sagutan ng dalawang senador ay bahagi ng umiinit na bangayan kaugnay ng issue ng umano'y soft pork. Oy, soft pork. Ito bago sa akin to, no? Soft, medyo malambot. No? Ang, ang pork, giniling eh. At budget insertions. Ito yung mga pinagtatalunan nila na binalik nga sa kanya ni Senator Ping na member ka ng BICAM eh. Bakit hindi ka doon nagreklamo? At dito ka ngayon nagngangawa, parang ganun. So nauwi na sa personalan sa gitna ng mainit na usaping pampolitika sa Senado. So personalan na, balatan na. Kumaga pahiyaan na ito. Wala nang, I don't know kung paano sila nagbabatian sa loob ng Senado. Siguro ibang mga senador dyan nakikikantsaw, nakikitawa. No? Yun na nga, wala nang maibato itong si Senator Amy na corner siya dahil wala nga raw siyang moral ascendancy. Isa pa, siguro may pinagbabasihan dyan yung mga natutuklasan sa kanya. Bukod dun sa pinagtanggol ni Senator Ping, itong si PBBM. Dahil nga sa sasabi nitong si Amy during the INC rally, na bangag daw kung ano-ano. So naawa sa kanya si Senator Ping na nagalit nga rito kay Amy. Dagdag pa na may mga natutuklasan din itong mga anomalya dyan sa Ilocos. At of course, yung mga nababalitaan din natin na in-expose ni Pebbles na bukod tong si Amy ay siya palang puting ahas. Isa sa puting ahas nitong si Maharluka. No? At bukod dyan, ito po ay nagmamanage din pala ng Pogo na kaya nga galit daw umano kay PBBM dahil pinasara itong Pogo na nag-invest dyan itong si Amy. Kaya malaki ang galit niya at siya ay pinagdududahan lalo na ni Harry Roque dahil nga hindi niya masabi-sabi yung gusto nilang marinig. Kumbaga itong mga ito nakapaligid dito kay Amy na ewan ko kung na ano to, kumbaga natatrap o parang nabablackmail ba to, hindi ko maintindihan ano, na they are putting words dun sa bibig in Amy Marcos mouth, no? Na parang gusto niya sabihin mo na bangag, ganyan. Finally, sinabi nga. So parang instead na makatulong, malalong marami nagagalit dito kay Amy. At nauwi na nga dito sa ad hominem. Pero then again, hindi ako naniniwala na bakla itong si Chief PNP, no? Medyo siguro naasar dito kay Amy. Dahil dito sa term na soft pork, no? Pag sinabi mo kasing soft, medyo malamya, malambot. Ano? Siguro may alam na rin tong si Amy na mga chismis-chismis noon na kumakalat na medyo sinasabi nga nila na bakla si Senator Ping. Pero I doubt, mga ka-wonder, never nga yan na involved sa mga anomalya o chismis na kapwa lalaki or what. Wala po, mga ka-wonder. No? At pag-usapan na nga rin natin tong si Martin Romualdez na hanggang ngayon dinidiin o parang pino-point out pa rin nitong ni Tiangco na yun nga raw pinagsabihan daw nito ni PBBM tungkol dun sa kanyang mga yaman na sobra-sobra na. No, basahin natin mga ka-wonder. May sinasabi rito na Tiangco, PBBM, hinarap umano si Romualdez. Although medyo matagal na to, no? Pero kasi parang meron siguro dagdag dito. Kasi sabi ni Tiangco, hindi raw siya boboto ng impeachment ni Sara. Kumbaga hanggat hindi napapakulong yung dapat ipakulong. Si Zaldico wala pa rin daw. Alam naman natin na yung linkage ni Zaldico dito kay Martin Romualdez ay nakapag-ugnay. So parang sinasabi niya, basahin natin. Ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na hinarap umano ni Pangulong Marcos Jr. ang pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ng mga aligasyon lang to mga ka-wonder. Kumbaga yung aligasyon na ito, nauwi na lang sa bintang dahil walang ebidensya mga ka-wonder. Ng pagbubulsa at paglihis ng pondo ng gobyerno, particular ang unprogrammed funds na nagpunta umano sa mga pet projects ni Romualdez at dating Ako Bicol Representative Zaldico. Sa isang panayam sa telebisyon, ikinuwento ni Tiangco, ito na nga yung matagal na nga ito, na ilang bahay pa ba, sabi daw ni PBBM. Martin, kayo ni Zaldi, ilang bahay ba ang gusto nyo sa Forbes Park? Gaano karaming eroplano, helicopter, gaano karaming caviar,
kaya niyong kainin? Ilang Ferrari gusto niyo? Sabi ni Tiangco, na sinabing sinipi niya ang naging pahayag umano ni PBBM. So in other words, parang guilty sa tingin niya itong si Romualdez. Pero as of now, mga ka-wonder, no, kung pagbabasihan natin yung katotohanan, wala pa rin pong proven guilty. Hindi pa rin proven guilty itong si Martin Romualdez of any crime and no court has found him liable for wrongdoing. So allegations against him related to flood control projects na ni-refer nga dito ng Ombudsman for investigation ng ICI. Pero yung official bodies nga at saka yung legal team na sinabi na there is lack of conclusive evidence or finding of guilt para dito kay dating House Speaker Romualdez. Lack of conclusive evidence, no case filed yet kasi nga wala namang ebidensya. Unsubstantiated testimony. Bakit? Galing dito kay Gutesa na sinasabi nga nila na pakawala lang daw ni defensor. No? Na ang testimony is to implicate Romualdez. Nag-fail po yun to appear before the Department of Justice or Ombudsman to affirm his claims under oath. Under oath, pero walang bearing. Kaya nag-lead ito sa serious doubt sa credibility ni Gutesa, no? Lalo na yung affidavit nito ay na-forged. No? Kaya walang ebidensya. So, yung DPWH recommendation din, yung ICI, hindi nag-recommend na mag-file ng charges. At pag-uusapan naman natin yung due process sa kampo ni Romualdez, nirerespeto naman nila yung due process, no, na ipepresenta sa korte kung meron mang ebidensya. At hindi dapat sa media, o yung mga sinasabi nating trial by publicity na lang para malaman, para masabi lang na guilty siya. So wala talaga itong dinidiin ni Tiangco sa kanya na hindi raw boboto. Anyway, ang tawag naman dito kay Tiangco na siyang naaamuhin na ngayon, na medyo nagsuswerve na ng direction towards the Duterte, kaya nga tinawag siyang Trojan horse, no? Na ang pangit pakinggan nun, na Trojan horse, na hindi ka na magtataka. And of course, the rest of them na ma-identify mo, and behind that, no, na mga nagre-react, dapat din imbestigahan yung background nila. Bakit all of a sudden, bigla silang nagre-react? Itong mga iba na out of nowhere, parang popcorn na pumutok. Gaya nitong si Barsaga, gaya nitong si Leviste, na siyang may problema nga ngayon, na ito nga si Leviste, yung kanyang solar energy firm, na sinampal ng 24 billion fine. Grabe, ang laki. No, balita ko, binenta niya to. At dahil dyan, nalalagay sa alanganin itong si Leviste ngayon. Nakaiingay, ayun, sa pool. Kaya nga yung mga biglang nag-iingay dyan, mga ka-wonder, dapat talaga halungkatin din yan, no? Para malaman. Kasi yung sabi nga nila, yung unang pumutak, siya'y nangitlog. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. Please share this video para malaman nila yung issue dito sa bangayan ni Senator Ping Lacson at ni Senator Amy Marcos. Ganon din itong opinion ni Toby Tiangco na hindi raw siya boboto ng impeachment ni Sara hanggat parang hindi nakakauwi ito o walang nakukulong. And of course, subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder.